Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Inaalam na ng mga otoridad ang motibo sa likod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kaninang umaga. Dalawa ang nasawi sa nasabing insidente. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Leslie Widem. Pinatungkot po namin sabihin na nagkaroon po ng isang insidente dito sa aming paaralan sa campus po na Sa University Junior High School building sa barangay Tumaga. Ngayong umaga po na. Sunod-sunod na putok ng barilang gumulat ang mga mag-aaral sa Ateneo de Zamboanga kaninang umaga. Halos kasi simula pa lang ang klase, pasado alas 7, nang biglang namaril ang isang estudyante. Base sa paunang investigasyon, isang junior high school student na may dalang high-powered firearm at isang .45 caliber ang suspect. Dalawa ang kumpirmadong nasawi ng batang salarin. Ayon sa pulisya, agad na nakaresponde ang kanilang mga tauhan na nakatalaga sa lugar. Hindi nagtagal, dumating din ang karagdagang puwersa mula sa mobile forces at iba pang police stations. So yung unang ginawa din natin, no, yung sinecure agad yung mga estudyante. And also, sinecure din natin yung scene of incident. Nang humupa ang tensyon, agad namang inilikas ng pamunuan ng eskwelahan ang mga estudyante. Kinansila na rin ang lahat ng klase sa lahat ng antas sa buong universidad hanggang bukas para sa kaligtasan ng mga estudyante, mga guro at mga magulang at staff. Ang pangunahing kagustuhan po namin at tayo must make sure that all our students who are at main building, this campus, junior high school, at saka po ang ating mga elementary or grade school students be properly evacuated. Labis na ikinabahala ng Department of Education ang nangyari. Nakikisimpatya rin ang kagawaran ng paaralan at tiniyak ang tulong sa mga apektadong mag-aaral, kanilang pamilya at school personnel. Nakikipag-ugnay na rin ang DepEd sa kanilang mental health partners upang magbigay ng psychological first aid at psychosocial support. Umapila rin ito sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong detalye, mga sensitibong video at larawan ng insidente. Sisilipin naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang gaming history ng junior high school student. We assure everyone that we are on top of this and that this incident, as reprehensible as it may seem, will be another learning experience for our PNP and our LGUs and maybe even the parents to further be introspective and be empathetic towards what is happening to our children. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril ng batang suspect. I-review pa namin lahat ng mga CCTV, mga statement para mabigay namin sa inyo yung saktong kung ano talaga yung nangyari dito sa insidente. Ang mga detalye po ay patuloy pa namin pong nilalaman. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nais maimbestigahan ng Kamara ang tumitinding insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang mga kongresista sa panibagong insidente ng school shooting na nangyari ngayong araw sa Zamboanga City. Ito ang balita ni Rosa Licos. Nakakabahala talaga, no? Na humantong na tayo na meron talagang violence sa ating mga eskwelahan. So sana ay maimbestigahan ito at mabigyan ng kaukulang solusyon, no? As part from the investigation ay justice din doon sa mga nabiktima. Ikinababahala ng ilang kongresista ang panibagong insidente ng karahasan sa paaralan. Kasunod ito ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan 2 estudyante ang nasawi, kabilang na ang shooter. Panawagan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino magsagawa ng investigasyon sa mga tumitinding karahasan sa mga paaralan.
Anya, hindi dapat nakokompromiso dahil sa pagbabawas ng pondo ang buhay ng mga kabataan. Dapat tugunan sa lalong madaling panahon ang pagkakaroon ng sapat na guidance counselors, nurses at support personnel sa bawat paaralan. Refleksyon ng patuloy na kapabayaan sa sistema ng edukasyon ang pinapakita sa trahedya sa paaralan sa Zamboanga City. Ayon naman kay Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, kailangan pang paigtingin ang kapasidad ng Department of Education o DepEd. Isa rin itong wake-up call, no? Mukhang dahil budget season ngayon, baka kailangan din talaga natin bigyan ng incapacitate ang ating DepEd para ma-secure ang ating mga eskwelahan. We need probably to beef up security in our public schools dahil nakakabahala na talaga ito. Punto naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, malaki ang epekto ng digital media sa mga kabataan maging ng mga halimbawang nakikita sa mga namumuno ng bansa. So malaking impluwensya po yan sa mga nakikita nila sa social media, mga nakikita nila sa mga leader ng ating bansa. Ayon naman kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, House Committee on Public Order and Safety Chairperson, dapat magpatupad agad ang Philippine National Police ng Firearms Safety and Compliance Drive sa lahat ng licensed gun owners na may kasamang school-age children. Anya, ito ay upang matiyak na rehistrado, ligtas ang pagtatabi ng kanilang mga pag-aaring baril at inaccessible sa mga menor de edad. Panawagan naman ni House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa Kongreso at Marcos Administration, isabatas na ang Child Safety Against Gun Violence Act upang mas maprotektahan ang mga kabataan sa ganitong trahedya. Digital Safety of Minors Act naman ang panawagang maipasa ni House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez sa mga kapwa mambabatas para matiyak na nakadisenyo ang digital platform sa pamantayang naaayon sa pangangailangan at kaligtasan ng mga kabataan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang investigasyon sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga kanina. Ayon sa Pangulo, dapat matukoy kung ano ang mga nararapat gawin upang hindi nadanasin ng iba pa ang ganitong pangyayari. Makikipagtulungan din anya sila sa mga paaralan at komunidad upang patatagin ang mga hakbang na puprotekta sa mga mag-aaral, gayon din upang tiyaking makapagpapatuloy sila sa kanilang pag-aaral ng walang takot. Kinumpirma ng Bureau of Customs o BOC na issue mula sa ahensya ang baril na ginamit ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University kaninang umaga. Ayon kay BOC Deputy Commissioner for the Enforcement Group, Nolasco Bataan, tauhan nila ang tatay ng shooter na siyang hepe ng Customs Police sa Port of Zamboanga. Yung baril na nagamit ay kinoconfirm ko na BOC issued firearm yun. Yung Glock. Yung isa ay personal firearm niya pero license siya as per verification, certification from the Firearms and Explosives Office ng PNP. Ayon pa sa opisyal, personal na pag-aari ng tatay ng bata ang isa pa sa mga baril na dala nito. Kaugnay nito, inalis na sa pwesto ang tatay ng shooter habang sumasailalim sa administrative investigation. Nais kasing matukoy ng BOC kung paano napunta sa kamay ng anak nito ang kanyang service firearm. Pag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na i-livestream ang mga lugar na binabaha sa Metro Manila. Ito ay upang matulungan ang mga motorista na makaiwas at hindi ma-stranded sa baha. Samantala, sinagot naman ng Malacanang ang ilang kritisismo ukol sa munoy mabagal o late na anunsyo ng suspensyon sa eskwelahan at trabaho. Ito ang balita ni Nel Maribohok. We can live stream again the critical intersections and critical roads of Metro Manila during such emergencies.
Maraming sasakyan ang tumirik at stranded sa mga pangunahing kalsada kahapon sa Metro Manila dahil sa hindi inaasahang mga pagbaha. Karamihan sa mga ito nasa Maynila at Quezon City. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III, pag-aaralan nila na mai-live stream ang mga kritikal na lugar na mga binabaha. Ito ang magsisilbing giya ng mga motorista para makaiwas sa mga bahang kalsada at makahanap ng alternatibong ruta. Sa ngayon, kailangan munang resolbahin ng MMDA ang issue sa ilalim ng Data Privacy Act. Tingnan namin, hanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaanong makita. Naunawaan rin ng MMDA ang pagkadismaya ng maraming mga motorista at stranded passengers kahapon. Ginawa naman anya ng ahensya ang lahat upang matulungan ang mga nasa kalsada ng Metro Manila. Talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan and we really commiserate with them. Nakikita namin sila sa command center, tinitingnan namin yung mga areas kung saan talaga may mga bottlenecks. Kaya nakapag-deploy kami nung gabi na, nag-deploy kami nung mga libreng sakay. Dumepensa naman ang Malacanang sa kritisismo na late announcement ng walang pasok sa trabaho at eskwelahan kaugnay ng sama ng panahon. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan muna nila ng malinaw na datos mula sa mga kinaukulang ahensya bago magdeklara ng work at class suspension. Dahil kahit naman po ang OCD, pati po dito sa Office of the President ay humihingi muna tayo ng mga impormasyon patungkol dyan bago po magbigay ng anunsyo. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, 3 weather system pa sa ngayon ang kanilang minomonitor. Kaya asahan na sa buong buwan ng Agosto ay makakaranas pa ng mga pag-ulan ng bansa. Base po sa data na mayroon tayo, we are expecting na the whole of August pa po. Medyo tuloy-tuloy po yung pag-uulan. Pero hindi naman ganong kalakas yun. We are just expecting na may mga rainfall episodes pa rin. Sa pahayag naman ng National Irrigation Administration o NIA na binasa ni Jose Castro, malaking pakinabang para sa irigasyon ang nararanasang mga pag-ulan. Kaya pangkalahatan ay kapakipakinabang po sa NAIA at sa irrigated areas natin ang pag-ulan. Yung 2 dam pa lang po ay katumbas na sa 950,000 metric ton or MT na palay production or nagkakahalaga ng 25 billion pesos. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsimula ng maglinis sa mga residente ng Barangay Tatalon sa Quezon City matapos humupa ang baha. Unang tumambad sa kanila ang sari-saring basura na dala ng tubig baha. Ito ang balita ni Ivan Alvarez live. Ivan, kumusta naman ang paglilinis dyan sa Barangay Tatalon? Monica, ginamitan na ng water hose yung mga eskinita dito sa Tatalon, Quezon City para matanggal yung amoy, pati na rin yung mga dumikit na dumi galing sa mga basura na niragasa ng mga baha kahapon. Ayon sa mga residente, nahakot na rin yung mga nasirang kagamitan mula sa nangyaring pagbaha. Buong araw nang naglilinis si Tatay Elias, residente ng Barangay Tatalon, Quezon City, matapos malubog ang unang palapag ng kanilang bahay sa baha kahapon. Kwento niya, lagpas tao ang itinaas ng tubig at ilang oras lamang ang itinagal bago humupa. Ngunit ang paglilinis para sa mga iniwang dumi sa kanilang bahay, kumakain ng maraming oras bago tuluyang matanggal. Kasi ang langis, madulas, madumi, sobrang dumi. Galing ng Banawi, yung mga pinag-change oil ng mga sasakyan, mga accessories ng mga puro mga langis, lumalabas dyan sa mga drainage. Kaya kumakapit sa mga dingding ng bahay. Sa mga drainage na yan galing ng Banawi. Napakahirap, kagabi pa kami nag-umpisa ng madaling araw, hanggang ngayon di pa tapos. Si Janice naman, nakapitbahay ni Tatay Elias, isinilid na sa plastic ang kanilang mga mahalagang gamit at inilagay sa mataas na bahagi ng kanilang bahay sakaling maulit ang pagbaha. Ayon sa kanya, nahakot na ang mga basura mula sa kanilang bahay, kasama na ang mga gamit na hindi na mapapakinabangan at kinailangan ng itapon.
Sobrang talagang nakakapit sa loob ng bahay sa mga dingding yung mga langis. Kahit sa paa mo nga, maiiwan eh. Okay naman na kaya lang ang dami talagang nasirang gamit. Ang dami. Mga nabasang damit. Kasi ang bilis ng pagbaha kahapon eh. Biglaan eh. Agad naman nagsagawa ng clean-up operation ang lokal na pamahalaan ng Barangay Tatalon kung saan minobilize ang mga fire truck at binomba ng tubig ang mga eskinita habang may kasama ring mga truck na hahakot ng mga basura. Actually, napakahirap, no? Kasi after ng tubig, pagbaba ng tubig, ang lumutang naman, puro basura. Ayon sa opisyal, nasa 4 na truck na ng basura ang nakitang umarangkada sa ilang bahagi ng barangay. Kabilang naman sa mga pangunahing nilinis ay ang Villa España 1 and 2 Subdivision, G. Araneta Avenue at ang Caliraya Hunters Area sa Tatalon, Quezon City. Ang direktiba po ng ating butihing kapitan, pagkahupa ng baha, alisin lahat ng basura para hindi na bumara sa mga drainage. Then after nun, yung putik naman ang aming kailangan linisin. Monica, nagpaalala naman ang mga kawani ng disaster team sa mga residente nila dito sa Tatalon, Quezon City na maging masinop sa pagtatapon ng kanilang mga basura habang yung kanila namang team ay patuloy sa pagsasagawa ng mga cleanup operations hanggang sa bumalik sa dati ang kalagayan ng mga eskinita dito sa kanilang barangay. Yan mo ng update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Umabot sa 9 na truck ng basura ang nakolekta sa G. Araneta Avenue at E. Rodriguez Avenue nang humupa ang baha nitong Martes ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa ahensya, ito ang dahilan ng pagbaha sa naturang mga kalsada matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng habagat. Kanina, personal na ininspeksyon ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang naturang mga lugar. Anya, walang overnight solution sa baha sa Metro Manila pero tuloy-tuloy naman ang pamahalaan sa mga flood mitigation measures nito. Naniniwala ang House Prosecution Team na estratehiya ng depensa ang tila hirap na pag-intindi ng Tagalog ni Gina Acosta. Si Acosta ang dating Special Disbursing Officer ng Confidential Funds sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Inihirap siya bilang hostile witness ng prosekusyon sa nagdaang sesyon ng impeachment trial, kung saan inihayag niya na si VP Duterte ang nag-utos sa kanyang i-release ang 125 million pesos na halaga ng confidential funds kay Colonel Raymond Dante Lachica, ang security officer ng pangalawang Pangulo. Pinuna ni Senator Judge Erwin Tulfo ang hirap na pananagalog ni Acosta sa impeachment trial. Nung napagalitan, saka lamang biglang gumaling magtagalog at saka nakakasagot na ng maayos. So, wala kaming nakikita dito except strategy lamang na kunyari hindi niya nauunawaan yung mga tanong para at least nga naman kung mali-mali yung kanya magiging sagot, ang sasabihin niya kasi iba yung pagkakaintindi niya at pagkakaunawa. Samantala, naniniwala ang House Prosecution Team na mahalagang matutukan ng Senator Judges ang mga ebidensya at testigong inilalatag sa paglilitis. Sa gitna ito na pananatiling absent ng ilang Senator Judges sa impeachment trial. At ang pakikinig sa paglilitis sina Senator Judges Robin Hood Padilla, Mark Villar at Bongo habang nasa Senate Lounge. Kita ito sa mga larawan noong 11:17 na umaga ng Lunes, August 17, pero present ang 3 Senator Judges ng buksan ng impeachment trial kahapon. Alam naman po ata ng ating mga Senator Judges na yung katungkulan nila bilang huwes, no, ay hindi lang huyan naayon sa mga naayon po sa kanilang Senate rules on impeachment. Pero ito po ay kanilang dapat obligasyon
na inaasahan sa kanila ng Constitution. Talagang nasa discretion naman ho yan nila, Senator, ng presiding officer, and ultimately yung other members of the Senate Impeachment Court, no, if what action they'll take, no, if they'll compel the senator judges to appear, for example. But I think it would be reasonable to conclude that perhaps they'll consider this matter. No? Pinatawa ng suspensyon ng Office of the Ombudsman si Chairman Vigor Mendoza II ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB at si Chairman Teofilo Guadis III ng Office of Transportation Cooperatives o OTC. Kaugnay ang issue ng umano'y 13.3 billion pesos na halaga ng computer fee ang ipinataw sa mga motorista dahil sa patuloy na paggamit ng Stratcom Operated Information Technology System ng Land Transportation Office o LTO. Ang dalawang opisyal ay isinailalim sa 6 months preventive suspension without pay habang iniimbestigahan ang kasong administratibo laban sa kanila. Tugon ni Mendoza, inirerespeto niya ang desisyon ng Ombudsman at nakahanda itong tumugon at maghayag ng ebidensya upang linisin ang kanyang pangalan. Hinamo ng Malacanang si dating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson na patunayang scam ang Convergence and Special Support Fund ng DPWH. Samantala, pinabulaan na naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umano'y banta na zero allocation sa mga proyekto ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Dahil kung yan ang kanyang opinion lamang, pero wala pa siyang hawak ng basihan para sabihin na yung Convergence and Special Support Program ay pang-scam, hindi po siya nakakabuti sa proyekto ng gobyerno. Mas mabuting maglabas ng ebidensya si dating Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson sa sinasabi niya na ang Convergence and Special Support Fund ay isa na namang scam para sa maanumalyang proyekto. Ito ang hamon ng palasyo sa pahayag ng dating kalihim tungkol sa naturang regular na programa ng DPWH. Sa pahayag ng Department of Budget and Management na binasa ni Yusek Castro, hindi na bago ang Convergence and Special Support Fund na matagal na umanong umiiral sa ilalim ng pambansang budget. In fact, convergence programs did not begin under the Marcos administration, Marcos Jr. administration. The approach has existed for more than a decade, including during the tenure of former DPWH Secretary Rogelio Singson. Ayon sa ahensya, ginagamit ang pondong ito sa ilang infrastructure projects. Convergence was precisely intended to allow DPWH to provide the infrastructure requirements of programs being undertaken with other government agencies. Over the years, these have included access roads and other infrastructure supporting tourism, agriculture, education, health, national security, industries, airports, seaports, and other national priorities. The current CSSP is therefore an umbrella program covering different types of infrastructure projects, not a single discretionary fund. Samantala, pinabulaan na naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na nagbanta siya kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ng zero allocation dahil sa kanyang pambabatikos sa administrasyon. Hindi ako nagbabanta kahit kanino. At ang sabi ng Pangulo natin, ang budget natin base sa pangangailangan ng mga kababayan natin. No? Yun ang gagawin natin. Pero, lalo na sa 2027 budget, kailangan stricto na tayo. Ayon kay Secretary Dizon, handa niyang kausapin si Congressman Erice at iba pang mga mambabatas kung mayroong ganitong mga katulad na usapin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinaigting ng Philippine National Police ang mga hakbang nito upang maiiwas sa mga Pilipino laban sa panlilinlang ng mga nanghihikayat na pasalin sila sa gyera sa ibang bansa.
Kasunod ito ng ulat na isa umanong Pilipino ang nasawi habang nakikipaglaban sa panig ng Russia kontra Ukraine. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., tinitingnan nila ang mga posibleng recruitment scheme na bumibiktima sa mga Pilipino at pinangangakuan ng mataas na sahod bago sila ipadala sa lugar ng gyera. Nagpaalala ang PNP sa mga Pilipino na tiyaking lehitimo ang mga recruitment offer at agad i-report ang anumang kahina-hinalang alok ng trabaho lalo sa ibang bansa. Inaalam na ng Department of the Interior and Local Government o DILG kung sino ang nagkulang sa issue ng umano'y mabagal na pagtugon ng 911 hotline. Kasunod ito ng reklamo ni Basti Astri na namatayan ng kaanak matapos tumawag sa hotline. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We extend our deepest condolences to the family of Mr. Omar Astri. We are deeply sorry for your loss. DILG takes full responsibility for every gap we find, and we will find them. That is the commitment we are making today, not just to the Astri family, but to every Filipino who picks up the phone and dials 911. Inako ng Department of the Interior and Local Government ang pagkukulang sa nangyaring kapalpakan sa isang tawag sa 911 hotline noong weekend. Base sa social media post ng actor-performer na si Basti Astri, halos 10 beses na siyang tumatawag sa naturang emergency hotline nang atakihin sa puso ang itinuturing niyang ama. At nang may sumagot, pinaghintay pa umano siya ng matagal sa linya habang naririnig niya ang tawanan at kwentuhan sa kabilang linya. Sa kasamaang palad, nasawi ang itinuturing niyang ama. Ayon kay DILG Undersecretary for Public Safety Jed Mabilog, iniimbestiga na nila kung sino ang nagkulang para mabigyan nito ng agarang atensyon. If there is any person or are persons na found na meron silang kakulangan or kasalanan sa incident na ito, definitely they will face legal action from the department. So, but for the investigation to complete yung mga kanilang mga reports. Sinabi naman ni Emergency 911 Hotline Executive Director Francis Fajardo na sa 33 operator ang iniimbestigahan kaugnay ng insidente. Tukoy na rin umano nila kung sino ang tumanggap ng tawag ni Basti noong August 15. We retrieve all the statements from him sa lahat ng surroundings. Ngayon po, nag-duty po siya ngayon but he gave already all the statements na kailangan po natin sa kanya. Paliwanag ng DILG na i-transfer na ng 911 hotline operator sa lokal na pamahalaan ang naturang tawag. Subalit, nahirapan ang mga itong matagpuan ang address kahit na ginamitan na ng geolocator dahil hindi naibigay ng caller ang street ng tinitirhang bahay. Na-transfer ka agad, as a matter of fact, ang nangyayari pag natanggap yung call from the caller, tatawagan po yung local DRRMO office ng LGU, tapos 3-way call po yun. So habang kinukuha po yung instructions at saka nagbibigay ng instructions ng ating command center to the LGU na command center, 3-way call, nagli-listen po, nakikinig po yung caller. Nanindigan din ng opisyal na mayroong voice cancelling ang gadget na ginagamit ng Hotline 911 kaya't malabo ariyang sa kanila nagagaling ang sinasabing tawanan. Yung technology po kasi natin, yung headset natin, may feature na voice cancelling. So kahit na maingay sa likod mo and all, talaga pong hindi po maririnig ng ng caller. Hindi maririnig sa tawanan kasi may voice cancelling ka nung ginagamit. We are looking into it. Talaga pong may features na ganyan, so tinitingnan po talaga namin yan sa investigation. Gayunman, tiniyak pa rin ng DILG na mananagot ang sinuman sa mga operator ng 911 na matutunayang nagkulang at nagkamali sa paghawak sa nasabing emergency call. Humingi na ng paumanhin si Astri sa masasakit na salita na kanyang nasabi sa naunang post. Katwiran niya nang ibabaw ang galit, pagkadismaya, kalungkutan at pagkalito sa nangyari. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mariela Toza mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Kapwa may matinding pagbabanta ang Amerika at Iran sa isa't isa, lalo na ngayong natapos na ang 60-day window na nakasaad sa Memorandum of Understanding na nilagdaan sa France. Nagbigay ng panibagong ultimatum ang Iran na 3 linggo para ibigay ng Amerika ang kanilang hinihingi. Pero ang Amerika tuloy din sa pagpapalakas ng alyansa para sa napipintong pagsiklab na muli ng giyera. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Natapos na ang 60 araw na ceasefire sa ilalim ng Islamabad Memorandum of Understanding na nilagdaan ng Amerika at Iran. Pero hanggang ngayon, walang malinaw na usapan sa magkabilang panig. Patuloy ang tensyon sa Strait of Hormuz at ang palitan ng pagbabanta ng Amerika at Iran sa isa't isa. Sa isang panayam, nagpahayag ng pagkadismaya si US President Donald Trump sa Sultanate of Oman sa patuloy nitong pakikipagmabutihan sa Iran kaugnay ng Hormuz Strait. Nagbanta pa itong bobombahin o isasama sa pag-atake ang Oman kung magiging hadlang ito sa kanyang layunin sa Iran. No, I don't think they'd behave very well, but we'd handle them very easily, just like we do others. Dismayado rin si Trump sa isa pang kaalyado, ang South Korea, dahil sa pagtanggi nitong tumulong sa planong denuclearization ng Iran. Kaya inatasan nito ang US military na bawasan ang ugnayang militar sa South Korea kasabay ng pagpapakita ng pabor sa North Korea. I'm making it much safer. You see, I'm actually making it much safer. Kim Jong-un has always treated me with great respect. I understand him. He understands me. He didn't like anybody, but I get along with him very well. Now, what I'm doing is making things safer. Ayon sa US leader, mayroon na umanong back-channel talks ang Amerika sa pamunuan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Bagaman hindi umano ito nagmamadali, nagbanta ito sa Iran na sumuko na. Hayagan ding sinabi ni Trump na posibleng ideklara niyang teritoryo ng Amerika ang Strait of Hormuz. I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Now, they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit there. The strait is open, and the oil prices are coming down, and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing. Iran is in big trouble. Pero gaya ng inaasahan, itinanggi ng Iran ang umano'y secret talks kasabay ng mariing pagtugon ng IRGC sa pahayag na ito ni Trump. Ayon kay Iran Army Chief Major General Amir Hatami, walang karapatan si Trump ni sabihin kanila o gagawin kanila ang Hormuz Strait kahit papabiro. رئیس جمهور جنایتکار امریکا میگه من میخوام تنگه هرمز رو بخشی از سرزمین جنایت اعلام بکنم. اولا که تو غلط میکنی. البته بعد که فهمیدن که چه غلط بزرگی کردن گفتن شوخی میکنیم. شوخیش هم غلط زیادیه. Ayon pa sa isang opisyal ng Iranian Parliament, sa halip na nagsasalita si Trump ng kung ano-anong pandalansi sa publiko, dapat alalahanin ni Trump ang sarili nitong kaligtasan, pahiwatig ng pagbabanta sa buhay ng US leader. Ibig sabihin, walang indikasyon ng pagsuko ang Iran. Kumbaga sa pahayag ng Jewish Zionist na si Mark Levin, mahirap mapasuko ang Iran. Aniya kung gagamit ng nuclear weapon ang US laban dito, baka sakali. Pero naniniwala si Levin na hindi ito mangyayari. Why is it so difficult? First, the Iranian regime is not going to surrender. It is never going to surrender. You know, we've been in wars before where we fought enemies that wouldn't surrender either. Remember the kamikazes? Remember Japan? Tojo was very stubborn, very headstrong. And unfortunately, we had to drop 2 atomic bombs until they would surrender. Obviously, we're not going to do that now. But I'm talking about an enemy that is dug in. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakatakdang tumulak patungong Estados Unidos si Chinese President Xi Jinping sa Setyembre
upang makipagpulong kay United States President Donald Trump. Ayon sa ulat, hindi na dadaluhan ni Xi ang UN General Assembly sa New York, kundi lilipad na rin ito pabalik ng China matapos ang pagkikita nila ni Trump. Ang nakatakdang state visit na gaganapin sa September 4 ay kauna-unahan para kay Xi sa nakalipas na 11 taon. Ilan sa mga inaasahang pag-uusapan ay tungkol sa kalakalan, issue kaugnay ng Taiwan at Iran, partikular ang Strait of Hormuz. Nagsimula na ang recovery efforts sa bansang Hawaii matapos manalasa ang bagyong Lala. Isa sa pinakaapektado ng matinding pagbaha ay ang lugar ng Waiohinu at Nahehu at iba pang lugar sa South Big Island kung saan nalubog sa putik ang mga bahay at sasakyan. Ayon kay Hawaii Governor Josh Green, wala namang naiulat na nasawi sa kalamidad, bagaman kailangan munang isuspindi ang klase at trabaho upang maingatan ang mga residente. Anya, nagpapatuloy ang mga emergency units sa paglilinis at pagsasaayos ng mga nasira ng bagyo. We'll clean up, we'll recover, and then we'll decide by tomorrow at 5 p.m. whether or not we need another day to continue clearing the roads and making things very safe. The most important thing is we didn't see significant loss of life. Some people have struggled because we haven't had services, and some people will continue to struggle if they don't have power in their homes or if they have to tend to family matters. So let's take tomorrow to heal and recover, and then we'll see if we need another day. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Inihayag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na walang gagastusin ang pamahalaan sa muling pagsasaayos ng mga bagong latag na asfalto sa EDSA. Abril na matapos ang rehabilitasyon, subalit dahil sa mga pag-ulan, may ilang bahagi ng bagong rehab na kalsada ang nasira kaagad. Ayon kay Secretary Dizon, oras na maayos ito ay isusunod naman nilang solusyonan ang mga daluyan ng tubig upang hindi na muling maulit ang pagkasira ng kalsada. Pero ang importante doon, yung management ng tubig. So yun ang pinaka-importante doon. So I think meron na silang solusyon doon. So walang cost sa gobyerno yan. Gagawin nila. Patuloy na nakabantay ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila sa inaasahang muling pagbuhos ng ulan na posibleng magpataas na muli sa baha. Mula sa Espanya sa Maynila, ito ang balita ni Jed Neresina, live. Jed, base sa datos ng lungsod, ilang pamilya o individual ang nasa evacuation centers pa sa ngayon? Monica, tumigil na nga yung pag-ulan dito sa lungsod ng Maynila simula kaninang umaga hanggang kaninang magtatanghali at batay doon sa monitoring ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department. Nag-subside na rin yung mga pagbaha sa iba't ibang lugar dito sa lungsod. Kaya naman sa mga oras na ito o base sa kanilang huling monitoring ay wala ng mga pamilya o individual ang nasa evacuation centers. Maraming lugar sa Maynila ang nalubog sa baha kahapon August 17 dahil sa tuloy-tuloy na ulan na naranasan bunsod ng Southwest Monsoon o habagat. Kabilang narito ang Espanya Boulevard, Taft Avenue at sa R. Papa Street sa Rizal Avenue. Mula tuhod hanggang bewang ang taas ng tubig sa mga lugar na ito. Ayon kay Director Arnel Angeles ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department, marami at malakas ang bumuhos na ulan kahapon, kaya tumaas ang tubig baha sa lungsod. Yung buhos po ng ulan natin itong kahapong maghapon ay katumbas po. Yung pong 2 oras lang na ulan ay ang katumbas po nito ay 5 oras na tuloy-tuloy po ng buhos na malakas na ulan. Umaabot po ito ng kulang 1 buwan na
rain dapat po na matanggap natin. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, umabot sa 201.7 millimeters ang bumuhos na ulan sa loob lamang ng 5 oras kahapon. Halos kalahati na ito ng ibinagsak na ulan ng Bagyong Ondoy noong 2009. Gayunpaman, base sa kanilang monitoring simula kaninang alas 6 ng umaga, nagsubside na ang tubig sa mga lugar. Lahat po ng ating kalsada dito po sa buong Maynila ay wala na pong baha, malinis na po. Maliban lang po sa lugar po ng Baseco, gawa po ng may high tide pa po tayo ng 2 p.m. ngayon. Yun naman po ay yung talagang malapit sa Aplaya gawa ng may isang portion doon na hindi pa nagagawa ng yung pong na-breach pa yung wall. So doon po pumapasok yung high tide. Matapos ang pag-ulan kahapon, nagsagawa ng clean-up drive sa Baseco Beach Port area ang Department of Environment and Public Services ng lungsod ng Maynila. Sa isinagawang paglilinis, umabot sa 200 sako ng basura ang nakolekta. Bukod pa riyan, ang ginawang mopping operations sa Espanya Boulevard, kalapit na mga kalsada maging sa Rojas Boulevard. Nagsiuwian na rin ang higit 1,500 families o katumbas na higit 4,600 individuals na lumikas kahapon pansamantala sa mga evacuation center. Kanina po nagbigay lang po ng hot meals ang ating pong MSW at ang sabi naman po ng mga tao. Kasi po pag ganitong ulan at baha, yung mga tao na rin po mismo ang gustong bumalik sa kanilang mga tahanan pagtapos na po ng ulan. Kalinsabay ng patuloy na pag-ulan at posibleng pagbaha. Mahigpit na pinatitiyak ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila na handa ang medical staff sa mga ospital at health centers. Ayon kay Director Angeles at batay na rin sa utos ni Mayor Isko Moreno, kailangang nakahanda ang doxycycline sa mga health center na libreng makukuha ng sinumang nangangailangan kahit hindi taga Maynila. Po ay may tagubilin sa ating Dr. Grace Padilla na ang 44 na health center ay panatiliing bukas para po sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila at ang pagbibigay po ng libreng gamot, yung doxycycline po, para doon po sa mga hindi maiwasang nakalusong sa baha o aksidenteng may sugat pala na hindi nila alam, sila po ay pinapupunta sa mga health centers upang mabigyan po ng libreng doxycycline para po sa kanilang pangangalaga. Sa ulat ng alkalde kaninang hapon, nabanggit niyang mayroong nakahandang higit 120,000 na doxycycline sa iba't ibang health center sa lungsod. Samantala ayon sa Manila City DRRMD, patuloy ang kanilang pagmomonitor sa lagay ng panahon at sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng lungsod, lalo na't hindi pa nila nakikitang titigil ang mga pag-ulan. Kasi po ang Luzon naman ng Maynila ay mayroon pong sariling mga weather na gamit. Meron po tayong rain Doppler din po kung saan nagsusuka tayo ng ulan. Kaya po ang aming po meteorologist ay nag-i-issue rin po ng aming sariling forecast na siya rin naman namin ipino-forward sa ating alkalde kay Mayor Isko Moreno upang kanya bigyan po ng patnubay kung ilalabas namin yung aming pagkakansela ng klase kung hanggang saan antas. Monica, bandang alas 12 ng tanghali hanggang sa mga oras na ito ay bumuhos na naman itong ulan dito sa lungsod ng Maynila. Ngunit hindi ito ganun kalakasan gaya ng buhos kahapon. Pero nabanggit kanina ng Manila DRRMD na inaasahan na talaga nila ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw na magtutuloy-tuloy itong nararanasang pag-ulan sa lungsod. Gayunpaman, hanggang sa mga oras na ito ay wala pang inilalabas na anunsyo ang lokal na pamahalaan ng Maynila na suspendido yung mga klase at trabaho dito sa lungsod. Kaya ayon kay Mayor Isko Moreno, antabayanan ito ng mga Manileño. Ayan muna update mula rito sa Espanya, Maynila. Balik sa inyo, Monica. Maraming salamat, Ched Neresina. Makikipag-ugnayan na ang Department of Public Works and Highways sa Quezon City Local Government para sa planong pagtatayo ng detention basin sa G. Araneta Avenue para mabawasan na ang matinding baha. Samantala, nanawagan naman si Secretary Vince Dizon sa publiko na pairalin ang disiplina sa pagtatapon ng basura matapos masira ang ilang pumping machine dahil sa mga nakabarang basura. Ito ang balita ni Benedict Samson.
lahat ng tubig ng G. Araneta, ng San Juan, lahat yan ang tapon sa San Juan River. Pero pagka umapaw na yung San Juan River, wala na tayong tatapunan. So aapaw na talaga yun. Umapaw ang San Juan River kahapon matapos ang walang patid na buhos ng ulan na naranasan sa Metro Manila. Dahil dito, ilang oras na hindi nadaanan ng mga motorista ang G. Araneta Avenue dahil sa mataas na tubig baha. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, sa kabila ng ginawa nilang dredging sa San Juan River at pagpapalaki ng drainage sa G. Araneta Avenue, hindi pa rin ito sapat para maibisan ang pagbaha na dulot ng maraming buhos ng ulan. Pero dahil sa grabing lakas ng buhos at dami ng binuhos kahapon, wala na-overwhelm na yung river. Pero nakita naman natin, nung bumaba yung San Juan River, nakapag-pump out na tayo dahil nga meron tayong mobile pump doon. Bumaba kagad yung tubig once na bumaba na yung San Juan River. Bunsod nito, sisimulan na rin ng DPWH sa mga susunod na araw ang dredging activity sa San Juan River. Isa pa sa nakikita ng DPWH na makatutulong para maibsan ang pagbaha ay ang paglalagay ng detention basin malapit dito sa G. Araneta Avenue. Nakikipag-coordinate lang kami sa LGU, sa QC. Kung pag na-identify na natin kung gaano kalaki yung lupa, then madidesign na natin ang maayos. Kasi kung walang lupa, hindi natin matatayo. Dito ang identifying pa rin namin yung Kaingin Bukid, yung isa. So we have to work with them. Pero magaki-laki yun. Kaya lang, kailangan tulungan kami ng LGU for the right of way. Ang detention basin ay malalim na hukay ng lupa na maaaring daluyan ng maraming volume ng tubig sa panahon ng malakas na ulan upang makatulong na maiwasan ang pagbaha. Ganito ang sa Barangay Tandang Sora kung saan ginawa ang imbakan ng tubig baha sa ilalim ng isang basketball court. Sa susunod na taon naman ay sisimulan na ring palakihin ang drainage system sa magkabilang linya ng G. Araneta Avenue. Samantala, bumisita rin si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa Barangay Daang Hari Pumping Station sa Navotas City. Sa naturang pumping station na pinapatakbo ng DPWH, isa na lang ang gumagana matapos mabarahan ng basura ang isang makina nito. Dalawa to, actually dapat 4, so may kulang pang dalawa. dalawa. Yeah, pero yung isa nasira dahil sa basura ulit. So sana nakita nyo naman since January naghuhukay tayo, naglilinis ng mga kanal. Sana wag tayo magtapon ng basura at hintayin natin yung ating mga truck. Ang diferensya kasi noon is pareho nung mga nangyari sa mga ibang station, pag pinasok ng basura yung bomba, nasisira. So, inutusok ko nga yung DE na kailangan tuloy-tuloy na rin yung paglilinis natin, pigilan natin pagpasok ng basura kasi pag nasira, buwan ang binibigang pagka nasira. Nananawagan ng kalihim sa publiko na iwasan ang pagtatapon ng basura sa kung saan-saan upang hindi mapunta sa mga daluyan ng tubig na kalaunan ay mahihigop sa pumping station. Sa mga kababayan natin, yun lang, kailangan lang konting disiplina lang sa management ng basura. Dito naman sa QC, mabilis silang mangolekta dito at saka sa Maynila. So, kung saan na lang dapat itapon, wag na tayo magtatapon sa estero. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na nasa Philippine Area of Responsibility o PAR na ngayon ay pinangalan ng Bagyong Neneng. Alas 4 ngayong hapon namataan ito ng Pag-asa sa layong 1,025 kilometers silangan ng dulong Hilagang Luzon. Ayon sa Pag-asa, hindi pa inaasahang tatama ang sentro ng bagyo sa anumang bahagi ng Pilipinas at posibleng humina na rin kapag umabot na sa bansang Taiwan. Sa ngayon, walang nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng bansa, ngunit impluensyado na ng Bagyong Neneng ang habagat. Nasa ilalim ng heavy rainfall forecast ng Pag-asa ngayon at bukas ang mga lugar ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro kung saan mararanasan ang malakas hanggang sa napakalakas na ulan. Katamtaman hanggang sa malakas na ulan naman ang asahan sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal at 7 pang lugar.
Samantala, may isa pang low pressure area sa kanluran ng Calayan, Cagayan ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Ayon sa ahensya, malaki ang posibilidad na ito ay maging bagyo sa susunod na 24 oras. Bukod pa ito sa isa pang bagyo naman na nasa mahigit 3,000 kilometro ang layo sa silangan ng Mindanao. Tuloy-tuloy ang recovery operation sa ilang lugar sa Batangas na binaha dahil sa habagat. Samantala, ilang lansangan sa Mindoro ang hindi pa rin madaanan sa ngayon. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Jisan Biogos live. Jisan, kumusta yung mga pagbaha dyan sa Batangas? Magandang gabi aga dito sa aming lugar sa Balintawak, Lipas City, Batangas ay hindi naman binaha. Pero dito sa ibang lugar sa Batangas ay tumaas ang level ng tubig sa mga ilog at binaha rin ang ibang mga lugar. At sa kasalukuyan aga ay nakararanas kami ng malakas na pag-ulan dito sa Batangas. Balik na ang operasyon sa Batangas Port at wala na ring stranded na mga pasahero. Ito ay kahit tumila man ang ulan, lubog pa rin ang maraming lugar sa syudad. Gaya ng lumang palengkeng ito at sa harapan mismo ng Batangas State University. Samantala, sa barangay Pinagbayaran sa San Juan, Batangas, patuloy sa pagragasa ang tubig sa ilog. Kung kaya nagbabala ang mga otoridad sa mga residente na umiwas munang lumipat sa ilog. Tuloy ang pag-ikot ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard gaya ng substation sa Tingloy. Nanghuna sila sa Operation Bayanihan sa Barangay 13 at Barangay 15 para sa clearing operations kasama ang lokal na pamahalaan at mga volunteer. Tumulong din ang Philippine Coast Guard sa preemptive evacuation ng mga residente sa mababang lugar ng Sitio Aplaya, Barangay Balibago sa Lian, Batangas. At kahit hindi na naapektuhan ng baha, agad ding tumugon ang Lipas City para sa mga karatig bayan nito. Ngayon, ang barangay Halang ngayon ay humingi ng tulong dahil doon sa dulo ng Sitio Dagbagin ay medyo tumataas lang naman ng tubig. So as a mga preempt lahat yung pwedeng mangyari, magkakaroon kami ng preemptive evacuation doon sa parte ng dulo ng Dagbagin. Samantala, lubog din sa baha ang ilang lugar sa Oriental at Occidental Mindoro, bunsod ng sama ng panahon. Gaya ng isang farm sa Lagundian, Mamburao, Occidental Mindoro, na hindi na mapakinabangan ang mga pananim. Humihingi ng tulong ang ilang may-ari ng taniman para sila ay makapagsimula at makabawi sa kanilang kabuhayan. Napurubisyo po yung aming mga palay, kita nyo naman. Kaya yun lang po ang aking masasabi. Sana naman po ay tulungan nyo po kami. Para naman po makabawi kami doon sa mga nasira ng yung bagyo na ito. Kabilang naman sa mga binaha sa Oriental Mindoro, ang Kabuyaw Bridge na hindi muna passable sa light vehicles. Hanggang tuhod ang baha sa Barangay Burbuli at Barangay Santa Rosa, habang hindi na rin madaanan ang Pinagsanga 2 sa Nauhan at ang Kabuyaw, Kalapan at ang Pinagsabangan Turba. Patuloy sa ngayon ang pagbibigay ng tulong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Mindoro sa mga motoristang stranded at sa mga apektadong residente. Paalala rin sa mga residente na patuloy ang pagtaas ng tubig sa Agat River. Kaya't pinapayuhan ng lahat na maging handa at mag-ingat sa posibleng flash floods. Yan muna ang update mula dito sa Balintawak, Lipas City, Batangas. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jisan Biogos. Nagsimula na sa paglilinis ang mga tauhan ng Marikina City Government ng mga basura sa creek, kalsada at sa River Park Complex. Ilan sa mga residenteng kinailangang lumikas ang binigyan ng puhunan ng Marikina LGU dahil sa ilang araw din silang
hindi nakakapaghanap buhay. Ito ang balita ni Dante Amento. Wala nang baha na lugar, sigurado yon. Ang natitira ay yung paglilinis ng mga kabahayan. Maagang sinimulan kanina ng pamahalaang lungsod ng Marikina ang paglilinis matapos ang baha kahapon na dala ng epekto ng habagat. Inalis ang mga naipong basura sa Tumana, Malanday Creek sa mga kalye at ang mga naipong putik sa River Park. Hindi katulad noong mga nakaraang taon, mas naging mabilis ang paghupa ng tubig baha sa lungsod. Paliwanag ni dating Mayor at ngayon ay Marikina 1st District Representative Marcelino Teodoro, nakatulong ang maayos na drainage system kaya hindi na umaapaw ng husto ang Marikina River. Pangalawa, dahil na-dredge na mabuti ang Marikina River, napalalim at napalapad dito, ayon dun sa hydrological analysis na ginagamit natin. 100 meters ang lapad ng ilog. Dahil sa paghupa ng baha, marami sa mga lumikas kahapon ang umuwi na sa kanilang mga bahay. Wala na pong baha. Malapit po kasi kami sa creek. Wala na, putik na lang po. Malinis na? Hindi po, maglilinis pa nga po sa bahay. Magandang araw po mga kasangbahay. So kasama po natin yung ilan sa ating mga kababayan dito sa Marikina na lumikas kahapon. Ang mangyayari nito, kung makikita po nyo, nakasakay sila dito sa coaster na provided po ng lokal na pamahalaan ng Marikina. So mula po rito sa evacuation center, uuwi na po sila sa kanilang mga bahay matapos silang masiguro na sila ay ligtas na makabalik sa kanilang mga tahanan matapos nga yung baha doon sa kanilang lugar ay humupa na. Si Lola Corazon, inihatid pa ng coaster pabalik sa kanilang tahanan. Lumikas sila kahapon ng hapon matapos bumuhos ang malakas na ulan at abutin ng tubig baha ang kanilang tahanan. Kahapon po kami lumikas dito. Kasi po, ano ko po yung maliliit kong apo. Malalim ba yung baha sa lugar niyo kahapon? Malalim po, hanggang bewang po. Bago umuwi, isa siya sa nabigyan ng puhunan para makapaghanap buhay muli. Dahil sa ilang araw na pag-ulan, hindi siya nakapagtinda. Pag uwi ko po ay maghahanap buhay na po ako. Maraming salamat. Alauna kanina, mailan pa ring evacuee ang nananatili sa evacuation centers tulad sa Malanday Elementary School. Ayon sa lokal na pamahalaan, pwede naman silang manatili doon hanggang matiyak na ligtas silang makakauwi. Yung sitwasyon po natin dito, maayos naman. Yung pagkain, hindi sila napapabayaan. Maya't maya naman yung pag-release natin ng pagkain. Samantala mula sa second alarm status kagabi, balik na sa normal level ang Marikina River mula kaninang bandang alas 5 ng umaga. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isusulong ngayon ng Metro Manila Council o MMC ang pagkakaroon ng one ticketing system kaugnay ng maling pagtatapon ng basura. Kasunod ito ng muling epekto ng mga basura sa daluyan ng tubig sa gitna ng naranasang matinding pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Mia Alonzo Live. Mia, paano magkakaroon itong one ticketing system sa buong Metro Manila laban sa irresponsableng pagtatapon ng basura? Aga, ayon sa Metro Manila Council, pag-aaralan pa nila ito para magkaroon ng pag-iisang ordinansa sa pamamagitan nitong itatayo o bubuuing technical working group para magkaroon sila ng common rules o isang system para sa ticketing ng pagpe-penalty dito sa mga lalabag sa ordinansa na ibababa nila kaugnay nitong pagtatapon ng basura. Matapos ang matinding pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila, muling nabigyang pansin ang problema ng basura sa mga daluyan ng tubig. Kaugnay nito, nagsagawa ng pagpupulong kaninang umaga ang Metro Manila Council upang tutukan ngayon ang pagpapatupad ng iisang anti-littering rules sa buong Metro Manila. Ipinapanukala na buuin ng isang technical working group para pag-aralan kung paano magkakaroon ng magkakaparehong panuntunan at pagpapatupad sa mga lungsod. We really see the need to further improve and enhance yung implementation po natin sapagkat tama naman po kayo na kahit anong hakbang ang gawin natin pagdating po sa pagtatayo ng mga pumping stations, pag-improve ng ating drainage systems,
Kung puro basura rin po ang makikita natin sa ating mga daluyan ng tubig, sa mga ilog, mga creek, mga kanal, babarat-babare pa rin po yan dahil nga sa basurang ito at patuloy nating mararanasan po ang pagbabaha. Nauna nang ipinatupad ng Metro Manila Council ang pagtataas ng penalty ng lalabag sa ordinansa ng maling pagtatapon ng basura. 5,000 pesos ang maximum penalty na maipapataw sa mga lungsod sa ilalim ng Local Government Code habang 2,500 naman ang maximum para sa mga municipality. Sa naturang panukala, pag-uusapan kung paano pagkakasunduin o pag-iisahin ng mga ordinansa ng mga lungsod sa Metro Manila kabilang ang pagmumulta at implementasyon nito. Kami po, medyo nagigipit po kami dyan. Pag po hindi nagbayad ng penalty after, I think, 6 months, dinidemanda po namin. Tapos po, although nagsesettle po kami sa court immediately after na ma-receive nila yung demanda, kalimitan po isinesettle. Ayun nga po, dalawa po yung ways ng settlement ng penalties. Either magbayad ng amount na nakalagay po doon sa resibo or may equivalent po, pinasasama po natin sa declogging operations natin para ma-realize po nila na kung gaano kahirap maglinis ng atin po mga waterways and mga canals. Baka pwede nating i-merge or i-reconcile lahat ng mga ordinansa po ng bawat lungsod regarding littering and illegal na pag-dispose or pagtapon ng basura, then maging common po para sa ating lahat. Ayon sa MMDA, lalo itong naging napapanahon matapos ang malalakas na ulan na naranasan kahapon sa Metro Manila. Bukod sa lumalaking volume ng tubig na kailangang saluhin ng drainage system, nakadaragdag din sa pagbagal ng agos ang mga basurang naiipon sa mga drainage, kanal at iba pang daluyan ng tubig. Binanggit din ng MMDA ang nakitang epekto ng basura sa pagbaha sa Parañaque City, bagamat hindi nila masasabing galing mismo sa Parañaque ang mga basurang nakita roon. Samantala, hinihiling naman ng San Juan City ang dagdag na pondo para sa pagdedredge ng San Juan River. Sa ngayon, may isasagawang dredging sa ilalim ng Oplan kontrabaha sa tulong ng isang pribadong kumpanya. Pero ayon sa San Juan City, mahaba ang San Juan River. Umaabot ito ng 9.8 kilometers, kaya hinihiling nila na madagdagan ng pondo para mas mapabilis at mas mapalawak ang pagdedredge sa buong ilog. Doon naman po sa dredging ng San Juan, with your support po, particularly ng mga inyo po sigurong representatives, wala po kasi sa net namin ngayon yung pong dredging ng San Juan River. Alam naman po natin na tigil din yung funding for 2026 ng mga ganitong projects. So hopefully with the support of mga congressmen po ng Metro Manila ay siguro po baka pwedeng maging amendment siya or magkaroon ng amendment sa budget ng MMDA to include po yung pong dredging po ng San Juan River. Aga sa ngayon, 3 magkakaugnay na hakbang ang prioridad ng Metro Manila Council. Una na nga dito yung anti-littering rules sa pagtatapon ng basura at yung mas mahigpit na implementasyon nito. Gayon din itong ngayong panahon ng national budget hearing, isa sa target nila ay hilingin na magkaroon ng dagdag na pondo para naman dito sa dredging ng San Juan River. At kanina, pinag-usapan din na isa rin sa plano nila ay itong master plan ng drainage system sa Metro Manila. At iniulat nga ng MMDA na meron ng feasibility study ang DPWH at para naman sa mga susunod na hakbang nila, patuloy nila silang nag-uusap para pa dito. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Sa ibang balita, arestado ang 5 high-value drug suspects matapos i-raid ng Taguig City Police at Southern Police District ang isang umano'y drug den sa Villa Street sa Barangay Central, Bicutan. Nakumpiska sa bypass operation ang nasa 160 grams na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1.08 million pesos. Kabilang sa mga naaresto ang umano'y maintainer ng drug den na si alias Erwin.
isang senior citizen. Naharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kabilang ang illegal sale at possession of dangerous drugs. Kinwestiyon ng kampo ni Bulacan Board Member Efren Bartolome Jr. ang tila umano'y minadaling suspensyon na ipinataw kay Bartolome. Samantala, pinabulaanan naman ang sangguniang panlalawigan ng mga alegasyon. Ito ang balita ni Dante Amento. Kahit wala pa yung desisyon ng Ethics Committee, nagawa na yung agenda. Na ipamahagi na ilagay na doon sa agenda yung rekomendasyon na suspendihin. Si Bukal JR. Paglabag sa due process at iba pang mahahalagang karapatan. Ganito ang tingin ng mga abogado ni Bulacan Board Member Efren Bartolome Jr. sa legalidad at prosesong sinunod ng sangguniang panlalawigan sa paglalabas ng rekomendasyon para sa suspensyon ng kanilang kliyente. Anila, binaliwala ang procedural due process at ang sariling internal rules ng kapulungan sa pagmamadali umanong maaprubahan ang nasabing parusa. Bago pa man anya maglabas ng formal na desisyon ng Ethics Committee, na isa sa mga miyembro ay ang complainant sa kaso ay nakasama na agad sa agenda ng sesyon noong July 16 ang rekomendasyon para sa suspensyon ng opisyal. O papaano nangyari na yung agenda na supposedly naglalagay lamang yan ng mga luto. Tapos na, done na. In our case, yung nangyari, yung pagkakasama sa agenda ng rekomendasyon para suspendin si Bukal J ay hilaw na hilaw. Kasi baka, siguro inapura. Hindi naman natin sinasabi na railroaded. Pero yun yung lumalabas. Binigyang diin ng abogado ang kahinahinalang timeline ng mga pangyayari. Anya, natanggap lamang ng Office of the Secretary ang opisyal na report ng Ethics Committee bandang 1:30 ng hapon. Gayong ang sesyon ay nakatakdang magsimula ng 2:00 ng hapon. Dahil dito, wala umanong sapat na oras ang mga miyembro ng sanggunian para basahin at pag-aralan ang resolusyon bago ito pagbotohan. Lumalabas na sa panahon na ipinamahagi o pinaikot na yung agenda o ginawa o inaprubahan, kasi aaprubahan mo yung agenda hindi pa pala nagagawa yung desisyon ng Ethics Committee na pinamumunuan ni Bukal Pichay kung saan kasama si Bukal Mina. Isa sa pinakamalaking puntong inilutang ni Attorney Tejeo ay ang kawalan ng vote tally o nominal voting sa nasabing sesyon. Ayon anya sa Local Government Code at internal rules ng sanggunian, kinakailangan ang 2/3 na boto ng lahat ng miyembro para maaprubahan ang isang suspensyon. Hindi nakasulat sa minutes na may nangyaring botohan at walang vote tally. Dagdag pa niya, hindi pwedeng ipagpalagay na ang pananahimik ng mga miyembro ay nangangahulugang pagsang-ayon o vote by silence. Kung babasahin mo ang official minutes ng kapulungan, makikita mo doon na walang vote tally. Walang nagsabi ng oo, walang nagsabi ng hindi, walang nag-abstain. No vote tally. Naniniwala ang kampo ni Bartolome Jr. na ang mga reklamong disorderly behavior ay gawa-gawa lamang at posibleng may kinalaman sa nalalapit na panahon ng halalan. I do not want to conclude that it is politically motivated, but of course, there are people who will benefit from this. May mga tao na magbe-benefit dito. So kung sino man yung mga taong yan na magbe-benefit dito, hindi ko alam kung bakit. Mariing pinabulaanan ni Tejeo ang mga kumakalat na impormasyon sa social media na epektibo na ang suspensyon ng kanyang kliyente. Wala pa anyang implementation order mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG o sa Office of the Governor. Sa katunayan, patuloy pa ring dadalo sa mga susunod na hearing at sesyon ang opisyal. Hanggat walang executive order o papel o order ang Executive Department o DILG na magpapatupad na ang order, ay hindi suspendido ang isang tao. In this case, si Bukal JR. Bilang tugon, naghain na ng motion for reconsideration ang kampo ng local official sa plenaryo. Nanawagan si Attorney Tejeo ng respeto sa tamang proseso. Sana ay respetuhin din ang procedural due process na nakasaad sa konstitusyon. Samantala, pinabulaanan naman ng sangguniang panlalawigan ng Bulacan ang mga aligasyon ng kampo ni Bartolome. Ayon kay Vice Governor Alex Castro, chairman ng kapulungan, hindi minadali ang desisyon ng pagsuspende kay Bartolome.
May committee na mahawak dyan, so talagang pinag-aralan yan. Nag-hearing yan. Pero hindi naman kinapos sa oras. Hindi. Wala. Hindi naman minadali yan. Talagang binigyan ng kanya-kanyang oras para sumagot yung magkabilang panig. Nagkaroon din anya ng botohan at unanimous ang boto ng mga sangguniang panlalawigan members. Iginiit din ni Castro ang suspensyon kay Bartolome. Alam naman namin yung proseso eh. So dumaan sa proseso at ayun, naging maayos naman, nagkaroon ng botohan. Ayun, ang naging resulta. Dagdag pa nito, hindi totoong politika ang nasa likod ng reklamo na nagresulta sa suspensyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Huhulihin ng Land Transportation Office o LTO ang lahat ng gumagamit ng peke at improvised na vehicle plate sa buong bansa simula September 1. Hindi na rin papayagan ng ahensya ang paggamit ng lumang authorization at vanity plates. Kasabay nito, arestuhin na rin ang kaukulang law enforcement agencies ang mga nagbebenta ng mga peke plaka na laganap online. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Nagiging rampant yung mga kababayan natin na nagpapagawa ng mga improvised plates online. Paulit-ulit ko pong sinasabi, pinagbabawal po yan ng LTO. Bilang na ang araw ng mga motoristang gumagamit ng peking plaka at unauthorized improvised plates sa kalsada. Ito ay matapos ihayag ng Land Transportation Office o LTO na paiigtingin nila ang operasyon kontra dito sa buong bansa. Sa gitna ito ng laganap na paggamit ng fake o replica plates na gayang-gaya ang itsura, kulay at maging QR code ng opisyal na LTO license plates. May mga gumagamit ng peking plaka o conduction sticker para itago ang pagkakakilanlan ng sasakyan at maiwasan ang pagkahuli, kabilang ang mga law enforcement system gaya ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, naglabas na siya ng memo kaugnay ng pagbabawal sa lahat ng improvised plates na ginagaya ang plaka ng gobyerno. So starting September 1, hulihan po tayo nationwide. Okay? Kapag wala po kayong authorization to use improvised plate, i-impound ko po mga kotse ninyo. Pero kung kayo po ay merong authorization to use improvised plate at bumili kayo dun sa online na nakikita natin na ginagaya ang plaka ng LTO, kukumpiskahin namin yung plaka nyong yon na peke. Ayon sa LTO, ang kailangang gamitin na improvised plate ay yung may mga nakasulat sa ilalim na bahagi ng plaka na LTO lost plate o improvised plate. Kung plastic na plaka ang gagamitin, ay maaari naman ito ayon sa ahensya. Sinabi rin ng ahensya na hindi na rin nila tatanggapin ang mga lumang LTO authorization na ginawa pa ilang taon na ang nakalilipas. Yung memo po natin, yung kotse nyo, kung wala pa po kayong plaka o nawalan kayo ng plaka, kagaya ng isang araw, sinabi niya natangay ng baha, mag-a-apply kayo affidavit of loss. Bibigyan kayo ng LTO ng authorization to use improvised plate. Okay? Kailangan po latest yon. Hindi yung 2 years ago, 3 years ago, o 5 years ago. Kailangan po latest yon. Tapos yung plaka po na ilalagay ninyo, may nakalagay sa ilalim na improvised plate or lost plate para identify. Nilinaw rin ng LTO na ipinagbabawal na ang mga tinatawag na vanity plates o yung mga customized na plaka ng mga vehicle owner. Wala po ng mga ganon. Wala pong mga ini-issue'ng ganon ang LTO. Matagal na po yan. More than 10 years. Mga buong pangalan pa. Minsan yung buong pangalan ng tao. Wala pong ganon. Huwag po tayo maglalagay ng mga ganong mga akala nila vanity plates meron. Huwag po. Nanawagan naman si Asik Lacanilao sa publiko na huwag bibili sa mga nagbebenta ng peking plaka kabilang na sa mga online seller. At nagbabala rin ng LTO chief sa mga online fake plate seller na itigil na ang ganitong kalakaran. Although limited ang tao namin sa LTO, humingi kami ng tulong sa Philippine National Police, Cybercrime Group, CIDG, sa NBI para ma-operate itong mga taong to na gumagawa ng illegal na pamimeke ng plaka at conduction sticker. Bawal po yon.
Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa ngayon ng Armed Forces of the Philippines ng malawakang policy review matapos questionin ang mga medalya at badges na suot ng reservist at dating mambabatas na si Mikey Romeo. Kasabay nito, may ongoing investigation ng AFP para beripikahin kung ang mga awards at insignia na nakalagay sa kanyang uniforme ay suportado ng official military records at general orders. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Yung ating mga military awards and badges, these are all validated strictly through official AFP records and general orders. Iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines kung saan galing ang mga medalya na nakitang suot ni dating One Pacman Representative Mikey Romero sa confirmation hearing ng uniform personnel sa Commission on Appointments noong nakaraang linggo. Kapansin-pansin sa larawan na tila mas marami pa itong dekorasyon kay AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete. Kinundi na ng ilang retiradong opisyal ang dating mambabatas na isang Air Force Reservist. Kabilang sa mga military decorations na nakasuot sa kanyang dibdib ang Gold Cross Medal, isang parangal na kumikilala sa gallantry in action o pambihirang katapangan sa aktwal na labanan. Ayon kay Retired Colonel Bonifacio Rodrigo, ang pagsusuot ng mga medalya at badge na hindi naman pinaghirapan sa aktwal na serbisyo ay maikokonsiderang stolen valor at paglapastangan sa integridad ng AFP. Ngunit sa isang pahayag, sinabi ni Romero na lahat ng pagkilala at parangal ay kusang ibinigay sa kanya batay sa kanyang paninilbihan. Kailanman ay hindi anya ito hiningi o ipinakiusap. Ayon sa AFP, may umiiral ng proseso bago maigawad at maisuot ang isang military award o badge. Dadaan muna ito sa Awards at Decorations Board. Kailangan ding may kaukulang general order bago maging opisyal ang isang award. Sa kaso naman ng Gold Cross na iniuugnay kay Romero, hindi muna nagbigay ng detalye ang AFP dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon. Would like to inform everyone that there's ongoing investigations being conducted, and I think we do not need to prematurely state specific details of the conduct of investigation while the investigation is ongoing. Nilinaw rin ng AFP na hindi lamang Philippine Air Force ang sakop ng policy review. Sinabi ni Colonel Trinidad na nire-review ang mga patakaran sa buong AFP para maging pare-pareho ang pagproseso sa Army, Navy at Air Force kabilang ang Reserve Force. AFP-wide review of policies are also being done with the direction of the Chief of Staff as to the para maging pantay-pantay lahat ng batayan ang pagbibigay sa ating reservists, not just with the Air Force, but that would include from the Navy and the Philippine Army. Ayon sa AFP, kailangan munang dumaan sa due process at investigasyon para matukoy kung may paglabag at kung ano ang kaukulang aksyon na dapat gawin. Si Romero ay isang active reservist ng Philippine Air Force at commander ng Tactical Operations Wing Reserve, Northern Luzon. Nakomisyon siya bilang reservist noong July 2021. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kapwa may 2-0 record na ang OP Bagong Pilipinas at AFP Cavaliers sa second round ng UNTV Cup Season 12 quarterfinals. At dahil sa kanilang standing, pasok na ang dalawang kupunan sa semifinals ng torneo. Ito ang balita ni JP Nunez. Not gonna go in para sa basket. The Latin once again. Second round na ng mas maaaksyong bakbakan sa hardcourt ng UNTV Cup Season 12 quarterfinals sa Paco Arena sa Maynila nitong linggo. Sa first game, unang nagtapat ang Comelec Vanguards at OP Bagong Pilipinas. Sa first quarter, agad na ipinakita ng OP Bagong Pilipinas ang mas agresibong opensa upang tambakan ng puntos ang Vanguards. Subalit hindi nagpatinag ang Vanguards para idikit ang score sa pagtatapos ng quarter, 19-15 in favor of Bagong Pilipinas. Time, Antonares.
Sa second quarter at third quarter, bahagyang nakakaabante ang bagong Pilipinas pero nababawi rin ito ng Vanguards. Sa fourth quarter, mas naging dikdikan ang pagtutuos ng dalawang koponan. Ang Vanguards naman ang may hawak ng kalamangan sa score na 61-59 bago magsimula ang fourth quarter. Naging dikit lang ang scoring hanggang sa huling mga sandali ng fourth quarter. With the last 32.3 seconds remaining ng game, nagtabla sa all 73 ang kanilang score. Shoes puts that point for the open. Ball possession ng Vanguards. Sumubok bumuslo ang big man ng Vanguards na si Vincent Curador para lumamang pero sinagot ito ng isang big block mula kay JP Sarsha ng bagong Pilipinas. With the time running out, mabilis na nagpasahan ng bola ang bagong Pilipinas for a basket attempt to seal the game. Naipasa kay Reggie Cartel ang bola at naipasok ang isang wide open from the perimeter to take a buzzer beater for the big win. Cartel! Final score 75-73 in favor of OP Bagong Pilipinas. Best player ang hero of the game na si Reggie Cartel na umambag din ng 5 points, 1 board at 1 assist. Pag libre, tira agad talaga. Still scoreless for both teams as De La Cruz gets this one, pushes himself, turns around, passes it from under the basket. Sa second game, slow start ang naging first quarter ng Judiciary Magis at AFP Cavaliers. Halos kalahati na ng quarter pero parehong one basket made pa lang ang naibubuslo ng dalawang koponan. Nagtapos ang first quarter sa 1-point lead ng Judiciary Magis sa score na 12-11. Out strong, no? So, unusual for them. Sa second quarter, bahagyang nakalamang pa ang Magis pero nabawi ito ng Cavaliers para baliktarin ang sitwasyon sa pagtatapos ng first half, 27-23. Lamang ng 4 na puntos ang Cavaliers. Sit out, Banyaria will create. Sa third at fourth quarter, naging dikit ang scoring ng dalawang koponan at ilang beses ring nagkaroon ng deadlock at lead changes. Pero sa huling mga minuto ng fourth quarter, nakakuha na ng momentum ang Cavaliers upang tuluyang selyuhan ang kanilang ticket to the semifinals. Final score, 62-55. Best player of the game si AFP Cavaliers playing assistant coach Eugene Tan na kumamada ng 8 points, 5 rebounds at 6 assists. Ano lang namin na focus lang sa laro, enjoy the game. Makinig sa instruction ng coach, napaka-importante kasi nun. Mga detalye, lalo sa depensa. Saka tulong-tulong kami. Dahil sa 2-0 standing ng OP Bagong Pilipinas at AFP Cavaliers sa quarterfinals matapos ang bakbakan sa Paco Arena, sila na ang makakatapat ng naghihintay na mga kupunan ng Ombudsman Graphbusters at PNP Responders sa semifinals. Samantala, may last play date schedule pa para sa quarterfinals sa darating na August 19, araw ng Miyerkules sa Paco Arena sa Maynila. First game ng alas 3 ng hapon ang AFP Cavaliers at OP Bagong Pilipinas. Second game naman ng alas 4:30 ng hapon ang Comelec Vanguards at Judiciary Magis. Mapapanood rin ang mga aksyong bakbakan sa hardcourt sa official social media accounts ng UNTV at UNTV Sports. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. With that shot from RL Cartel, look at that one. Narito ang ating mga kausi ngayong araw ng Martes. Maraming salamat at shout out kina Jefferson Villamora, gayon din kay Amelia Rogas at Ligaya Morales. Maraming salamat din kina Grace Ancheta, Andrea Combate at Monchito Matias. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 34, versikulo 10 na nagsasabi,
Ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.